Paano yung Brad? Hindi na kami maghahanap ng para sa pagkain. Ang ibig sabihin, huwag mong masyadong dibdibin yun. Huwag mong masyadong alalahanin yun. Sapat na sa bawat araw, sabi ng Panginoon, yung bukas, tsaka mo na yun alalahanin kapag dumating na. Kasi bakit? Hindi tayo sigurado kung bukas nandun pa tayo. Kaya yung araw lang na yun, niloob ng Diyos na mabuhay ka sa araw na yun, i-enjoy mo yung buhay mo sa araw na yun. Ha? Paano yun? Hindi mo na i-enjoy yung buhay mo sa araw na yun, kinabukasan pala, kukunin ka na ni Lord, talo ka. Naninaw ka mo. Sabi sa Bisaya, naninaw ka mo. Palakpak ang kamot ng mga Bisaya. Ang ating Panginoong Jesucristo, tinuturo niya rin po dito sa Ebanghelyo ating binasa. Sabi niya, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan ninyo upang mabuhay o damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? The question, ang tanong, paano nating haharapin ang mga stress sa buhay na ito? Gusto nyo malaman? Una, don't be stressed with yourself. Huwag niyong i-stress yung sarili niyo. O yung sarili natin. Diba? Sa paanong paraan natin, hindi i-stress ang sarili natin. Una, accept our limitations. Tanggapin natin, aminin natin na meron tayong mga limitasyon. Huwag nating ipilit yung hindi natin kaya, na tanging ang Diyos lang ang may kakayanan. Kaya tayo nai-stress, mga kapatid, pinipilit natin yung hindi natin kaya. Dapat marunong din po tayong humindi at umayaw. Hindi lang laging oo ng oo. Ha? Kahit mapipinsala ka na, oo ka pa rin ang oo. Hello? Accept our limitations. Meron tayong hindi kaya na ang Diyos lang ang may kakayanan. Yung anak mo, ginawa mo na ang lahat. Ginamitan mo na ng kamay. Ginamitan mo pa ng bulsa. Para lang mabago. Wala pa rin. Bigay mo na sa Panginoon. Kasi kapag ang Diyos ang pumalabit yan, kalabit lang. Kasi pagbatok, delikado yun. Pag binatukan ng Diyos yan. Baka mamaya tumabigi. No? Tapos ganyan na maglakad. Please, pray over mo. Hello. Pangalawa, expect God's intervention. Anong ibig sabihin yan? Ang Diyos laging nahahandang sumaklolo at tumulong sa atin. Amen? Lalo na sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po sa Bagong Tipan, ang kauna-unahang invitation ng Diyos, the first invitation sa New Testament, ay sa Matthew chapter 11 verse 28. Anong sabi? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Narinig niyo yan? Pagka ikaw ay restless na, pagod ka na sa buhay, lapit na kay Lord.
Huwag mo lang ipilit pa yung sarili mo. Hindi mo kaya yan. Sabi ng Panginoon, siya na ang nagpapaanyaya, huli kayo, lapit kayo sa akin. Kayong may mga problema, kayong may mga suliranin, kayong mga nabibigatan na sa buhay, hali kayo. Sa Diyos tayo lumapit. Kasi ang Diyos, makakaasa tayo ng kanyang tulong. Romans chapter 10 verse 11, walang napahiya at nabigo na sa Diyos nagtiwala. Amen. Pangatlo, para hindi ma-stress ang ating mga sarili, reflect God's instruction. Anong ibig sabihin, brother, ng reflect God's instruction? Sundin, pagnilayan natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Na kahit minsan para bagang mahirap at imposible sa atin. Ang unang-unang instruction ng Diyos sa atin para gumaan ang buhay natin, gumaling tayo sa sakit, ang unang instruction niya, magpatawad tayo. Alisin na natin ang galit, sama ng loob, at hinanakit sa ating kapwa. Hello? Hindi po kalugihan yun, hindi po katalanon yun. Hindi tayo nangangahulog ang talo kapag mga kapatid nagpatawad tayo. Ever tayo humingi ng tawad, siya naman may kasalanan. Magpatawad ka pa rin. Kasi bakit? Kaya iniutos ng Diyos na magpatawad kasi tayo nagpapatawad ang unang tatanggap ng benefits. Una, makakalaya tayo sa sakit. Pangalawa, gagaang ang buhay mo. Yung mga pagpapalang hindi makabuhos nun dahil meron kang mga sama ng loob na nakakimkim, nakatago, biglang bubuhos ang pagpapala ng Diyos. At pangatlo, patatawarin din tayo ng Diyos. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Di ba turo niya yan? Sa panalangin Lord's Prayer. Hello? Mga kapatid, so reflect God's instruction. Natatandaan niyo po sa Ebanghelyo ni San Lucas, meron pong 10 ketongin na nasa lubong ang Panginoon. Diba? Nung sila po ay naglalakbay patungong Jerusalem. Nang sila po ay madaan sa pagitan ng Samaria at Galilea, sila po ay sinalubong ng 10 ketongin. At anong sabi ng Panginoon dun sa 10 ketongin? Makinig po kayo, basahin natin. Luke chapter 17 verse 11 to 14. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus! Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ito ang instruction. Makinig po kayo ha. Ito ang instruction ng Panginoon. Nang makita sila, sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. Anong instruction? Humayo na sila at magpasuri, magpakita sa saserdote. Walang naganap na pray over. Walang naganap na lay hands. Hindi sila nagreklamo, hindi sila nagsabing ganun lang. Hindi mo man lang kami pray over. Hindi mo man lang kami ilelay hands. Walang naganap na ganun. Pero agad nilang sinunod. Ano pong nangyari? Sabi dito, at samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Narinig niyo yun? Kapag sinusunod natin yung instruction ng Panginoon, sa buhay natin, sinisikap natin kahit parang mahirap para sa atin, tiyak yun, pagpapalain tayo, pagagalingin tayo ng Panginoon. Amen. Walang taong sumunod sa Diyos na hindi pinagpala ng Diyos. Mga kapatid kong minamahal. The second thing that we can do para malabanan natin ang stress at humaba ang buhay natin, don't be stressed with somebody. Ulitin ko po. Don't be stressed with somebody.
Kung may mga tao mang ini-stress kayo, pilit kayong ini-stress, mga kapatid, sabi ng 1 John 4:7-8, unang Juan, kabanatang 4, talatang 7 hanggang 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Anong ibig mong sabihin, Brother Arnel? Kung ini-stress ka ng mga tao kung saan talagang gusto kang i-down, sabi dito, mahalin pa rin sila. Ibigin pa rin sila. Bakit? Yan po ang unang-unang atas ng Panginoon sa mga totoong Kristiyano. Yung mga genuine Christian, ito po ang moral values na tinuturo ng Lord. Love your enemies. Do good to your enemies. Pray for those who persecute you. To those who curse you, bless them. Amen. Mga kapatid kong minamahal, sinumpa ka na, pagpalain mo pa. Binura ka na, praise the Lord. Ginawang ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Ano po? Brothers and sisters, kung binura kayo, huwag kayong makipagmurahan. Kung sinusumpa kayo, huwag kayong makipagsumpaan. Kasi bakit? May kapangyarihan ng bibig. Life and death is at the tip of our tongue. Buhay at kamatayan na sa dulo ng dila. Kung anong sinasabi ng dilang yan, mangyayari. Pero sa mga tao, anak ng Diyos, yung totoong Kristiyano, kahit sinumpa ka ng ibang tao, hindi yan tatalag. Halimbawa, eto si brother, kunyari lang ha, sabi ko sa kanya, PI ka, masagasaan ka na sana. Sabi niya sa akin, praise the Lord, pagpalain ka ng Diyos, brother. Yung sinabi ko sa kanyang sumpa, hindi tumalab. Kanino babalik yun? Sa akin. Kasi bakit? Sa akin galing yun eh. Sa salita ko yun eh. Oh. Nakuha nyo? Yes. Yung sinabi niya naman sa akin na pagpalain ka ng Diyos, brother, hindi tumalab sa akin. Babalik sa kanya yun. Siyang pagpapalaan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Makinig po tayong maigi. Lahat po tayo. Sa paanong paraan natin mamahalin ang mga taong nang-i-stress sa atin? Una, be sympathetic. Pag sinabing sympathetic, dinadamayan pa rin, tinutulungan pa rin, kinakahabagan pa rin yung mga taong walang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, yung mga taong ginagawan tayo ng masama. Ano po? Luke chapter 6 verse 27-28. Makinig po kayo ha. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig. Kanino niya sinasabi? Sa mga nakikinig lang sa Kanya. Sino daw ang makagagawa nito? Yung mga nakikinig lang sa Kanya. Anong sabi niya? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Rinig niyo yun? Amen. May sinabi bang kapag inapi ka, pakulang mo? Pag ginawa ka ng masama, gawan mo rin ng masama. Lintik lang ang walang ganti. Patay kung patay, waray ini. Meron bang ganon? Wala. Hello? Kasi yan ang mga tunay na anak ng Diyos. Yung mga genuine Christian, yan po yun. No po, nakikinig sa Panginoon. Pangalawa, in what way, sa paanong paraan natin iibigin yung mga taong nang-i-stress sa atin? Bukod sa be sympathetic, be charitable. Maging mapagbigay pa rin tayo sa kanila. Lalo na sa mga taong
inaaway tayo, sinisiraan tayo, naiinggit sa atin. Be charitable. Gawan pa rin natin sila ng mabuti. Magbigay pa rin tayo. Kapag nangangailangan sila ng tulong, sige lang, tulungan pa rin natin. Luke chapter 6 verse 29 to 30, ituloy natin. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Narinig niyo yan? Yan po ay mga figurative words. Talinhaga. Kasi nang dumating si Jesus sa Israel, ang Israel po ay under ng Roman Empire. At ano po ang batas ng mga Romano? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, patay kung patay. Kapag sinaling mo ang isa sa pamilya ko, sasalingin ko rin ang pamilya mo. Kapag meron kang pinatay sa pamilya ko, papatayin ko rin ang isa sa pamilya mo. Yan po yung batas ng Romano nang dumating si Jesus. Ang tawag doon ay barbaric law. Subalit nang dumating si Jesus, ano po ang kanyang pinairal? Binali niya yung barbaric law. Ano ang pinairal niya? The law of love. Ang batas ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin si El Shaddai. Naunawaan nyo? Be charitable. Yun po yung pangalawa. In what way? Sa paanong paraan? Another thing, be understanding. Ang mga anak ng Diyos, mas mabuting di hamak ang umuunawa kaysa siya ang inuunawa. Hello? Ano po? Alam nyo, sino ba ang mas nakauunawa? Yung matured o yung immature? Sagutin nyo ako. Yung matured. Sino bang mas nakauunawa? Mga kapatid, yung may matinong pag-iisip o yung tinatawag na sinto-sinto? Ha? Yung may matinong pag-iisip. O sino ngayon ang dapat umunawa? Yung may matinong kaisipan. At sino po ang tumanggap ng kaisipang malawak umunawa o yung tinatawag mga kapatid kong minamahal na ano bang tawag dyan? May isang katawagan po dyan eh. Ano po mga kapatid, yung malawak ang pangunawa. Whether it's broad, ang minded, broad mind, broad-minded, mga kapatid. Na po, hindi lang po basta emotional, tawag dito, yung IQ, na po, intellectual quotient, o intelligent quotient. Dapat, pagdating po sa damdamin, yung tinatawag na EQ, hindi po yung diaper ha, yung emotional quotient. Mga kapatid, be understanding. Mga kapatid, yan po ang pagpapakita ng pagmamahal, maging sa mga taong nang-i-stress at umaaway sa atin. Luke chapter 6 verse 31 to 32. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, anong bang gantimpala ang inyong hinihintay o hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. Narinig niyo yun? Amen. Sabi niya, kung ang mamahalin mo lang, ang lagi mo lang bibigyan ng pagpapatawad, yung katsokaran mo, yung mga taong lagi mo lang kadikit, yung mga taong lagi rin pala bigay sa'yo, sabi ng Panginoon, anong hihintay mo gantimpala? Wala. Pero sabi niya, yung mga taong hindi nakakapagbigay sa'yo, yung mga taong ginagawa ka ng masama, pag minahal mo sila at inunawa mo sila, ang Diyos ang magagantimpala sa'yo. Amen? At hindi lang yon. Sabi ng Panginoon, kayo ang mga tunay na anak ng Diyos.
Kasi yan po ang karakter, ang attitude, at moral values ng isang totoong Christian. Amen? Pangatlo, paano natin i-deal ang nangi-stress sa atin para humaba ang buhay natin? The third thing that we can do is to don't be stressed with the situation. Ano man ang sitwasyon natin, huwag tayong magpa-stress doon. Ano man ang kinakaharap natin ngayon na mga hamon at pagsubok, huwag nating tignan yon. Ang tignan natin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na atin pong pinaglilingkuran. Amen? Diba? Si David and Goliath, alam niyo po yung istorya noon? Binubuli sila ni Goliath. Nagtakbuhan na yung mga sundalo ng Israelita, ng Israel. Sabi nila, naku, wala po tayong panapat yan. Ang laki, higante. Si David, at that time, 16 years old lang, nagpresinta, sabi niya, mahal na hari, ako lalaban. Sabi ni Haring Saul, na ano, may gatas ka pa sa labi, hindi ka mananalo dyan. Sabi ni David, ay hindi po, kaya ko po yan. Sabi niya, kasama ko po ang Diyos ng Israel. Tignan niyo po, hindi niya tinitignan yung laki ni Goliath. Ang tinitignan niya yung laki ni El Shaddai, na Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Eh mapilit. Sabi ng hari, o sige na nga anak, patnubayan ka ng Diyos ng Israel. Binigay yung kanyang espada. Nung sinumpit na ni David, sayang sa lupa, eh kasi nga bata pa siya. Sabi niya, hindi na lang po, mahal na hari, huwag na po yan. Anong gamit niya? Tirador. Ganito kalaking bato. Makakamatay ba yan sa isang higante? Hindi. Pero alam niyo kung anong pumatay kay Goliath? Ito yung word. Sabi ni David, lalabanan kita, hindi sa anumang sandata ng daigdig na ito, kundi sa pangalan ng aming Diyos na makapangyarihan si Yahweh. Ito ang aking panlaban sa iyo. Sabay tinula. Tinamaan sa loob. Bagsak. Hindi niya tinignan yung laki ni Goliath. Huwag niyong tingnan yung China. Iniingatan ng Diyos ang Pilipinas. Kahit maliit lang ang bansang ito, pero tandaan ninyo, nasa kamay ni Yahweh El Shaddai ang bansang Pilipinas. At ang sasalim sa bansang ito, ang kalaban nila ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hello? Sa lumang tipan pa lang, may propesiya na ang Diyos sa bansang ito. Tandaan nyo. Rejoice, people of God. Mga Pilipino, maggalak tayo at magpuri. Pag binasa ninyo ang Isaiah 24 verse 15, sinong tinutukoy doon? Pilipinas. Basahin nyo pag-uwi nyo sa bahay. Dito sa Far East, sino ang pinakamaraming pulo? Bukod tangi, Pilipinas.